Good morning. Pwede po ba habang hindi nakaayos yung aking PowerPoint ay manalangin muna tayo? Pwede po tayong tumayo. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa presensya mo na kasama namin kanina pa lang habang kami ay nagpe-praise and worship. Lord, katulad nung kanta, katulad ng worship song, dakila ka. Dakila ka at wala kang kasing dakila. Nag-iisa ka sa kadakilaan mo at nag-iisa ka sa pagiging Diyos mo. Samahan mo po kami, medyo marami kami ngayon, at pahintulutan mo na ang mensahe na ibababa mo na padadaanin sa akin ay madinig, maintindihan, at bumukas ng puso ng bawat isang nakikinig. Pahintulutan mo na wala rito na isang tapat na anak mo na tumatawag sa iyo bilang Diyos at Panginoon na may nauuwi na hindi sinasagot ang panalangin. Nauuwi na hindi nararamdaman ang presensya mo. Nauuwi na dala yung kagalakan dahil sumamba sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon Diyos, ang oras na ito ay para sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, tinatanggal namin, sinasaway namin ang gawa ng kaaway. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kapatid, ngayon ay nasa mission month tayo. Kung makikita nyo, habang pinag-aaralan ko to, tinignan ko yung pinaka-wallpaper o yung background ng PowerPoint. Nakita ko soldier. So, nung nakita ko yung soldier, ang soldier ay merong mission, di ba? Ang sundalo ay may mission. Nagkataon literal na yung best friend ko, meron po akong best friend, elementary pa lang. So, yung best friend ko, pagkatapos namin ng high school, ay nag-soldier, nagsundalo. Nagkataon, habang sundalo siya, ako naman nag-asawa na after nun agad. So, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, pare, ang mission namin ay i-protect o pangalagaan ang sovereignty. Ubusin ang kaaway, ipagtanggol ang bayan. Yun ang kwentuhan namin. So, ang sabi pa niya sa akin, pare, kaya lang hindi ko maintindihan. Yung mission namin, kuminsan, hindi ko maintindihan. Pare, sabi ko, bakit naman ganun? Kasi minsan, pag sakay kami ng helicopter, panahon kasi ni 1986, medyo magulo pa sa Cordillera and Arayat. Pagka meron kaming meron kaming pinasasabog na kubo, hindi ko naman alam kung may tao doon o bata doon. Para hindi ko maintindihan na after ng 3 araw na labanan, bubuhatin ko yung kabady ko, walang muka, walang dibdib, butas ang dibdib. Alam nyo, hindi kasi niya na-adapt yung mission. Mabait kasi siya. Nagsundalo siya dahil trabaho lang. Alam nyo, sad to say, ang kumpare kong ito, ang best friend kong ito ay nasira ang ulo. Kasi hindi niya naintindihan yung mission at hindi niya naintindihan yung vision kung bakit siya nagsundalo. Pero sinabi ko lang yon. Pero tayo bilang Kristiyano, ang team natin ay His mission, my mission. Yung His na to, ang Panginoong Diyos. Kung yung kumpare ko, ang mission niya ay pumatay ng kaaway, ang mission naman ng Panginoong Diyos ay bumuhay ng mga umaaway sa atin. Dapat naintindihan niyo yan, ha? Last week, sino po yun na dito? Taas ang kamay, 62 lang daw tayo. Last week, ang preacher natin ay si Pastor Same. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. Alam niyo ba, kung titignan, parang sabi ko, ang alam kong pastors ay American, Korean, Singaporean, Desmond Chan, Chinese. Pero never ko naisip na ang Egyptian pala ay may mga pastor din na katulad dito.
Alam niyo si Pastor Same, ang sabi niya, napakarami daw challenge ng isang Kristiyano sa bawat araw ng buhay natin. Kayo ba mga kapatid? Meron ba kayong mga challenge sa buhay niyo? Nagpunta ba kayo dito ng mabigat? Yung dibdib mo, mabigat ang paa mo, umiiyak ka, sabi mo, hindi na ako mag-church, wag na lang, kasi may problema pa ako. Yun yung mga challenge na nagpapahina at nagiging hindrance para lumapit ka sa Panginoon Diyos. Sino ba yan? Minsan, yung asawa natin. Minsan, yung anak natin. Minsan, yung trabaho natin. Pero alam niyo ba, ang sabi ni Pastor Same, meron daw tayong 3 weapon na pwedeng gamitin ng isang tunay na Kristiyano. Alam niyo ba yung weapon na yon? 3? Ang sabi niya, kailangan daw ang Kristiyano ay may weapon ng love o ng pagmamahal. Ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay dapat nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan sa panalangin, araw-araw, oras-oras sa Panginoon Diyos. At ang tunay na Kristiyano daw ay dapat alam ang katotohanan na tungkol sa Panginoon Diyos. Yan yung 3 weapon na kailangan ng isang Kristiyano. Pero alam nyo ba na mga Egyptian na to, ako ang na-highlight sa akin nung pinapanood ko to itong love. Itong love. Yung pagmamahal ang na-highlight sa akin kasi madali nga bang magmahal? Madali nga bang harapin yung challenge? Believe me, tumatayo po kami rito, sila Doc, sila Kuya Mer, sila Romel, minsan may bit-bit kami sa puso namin. Minsan may challenge kami. Ang totoo ngayon, may pinagdadaanan yung family namin. Pinag-pray ko ng prayer and fasting, ang binigay sa akin ng Panginoon Diyos, kapayapaan sa puso. Pero kung kailan mareresolve yung challenge na sinasabi ko, hindi ko alam. Medyo mabigat po kasi at masakit sa puso ng isang tatay. Pero nung nakita ko to, sabi ko, Lord, ang liit lang pala ng challenge ko kasi itong mga Egyptian, meron 21 na mga kalalakihan sa Egypt na hinuli ng mga extremists, pinihag, tapos pinamili. Tatandaan nyo last week? Ang choice, 2 lang. I-deny mo si Kristo at mabubuhay ka or pupugutin yung ulo mo. 21 na kalalakihan ng Egyptian, sabi nila, hindi namin i-deny si Kristo. They chose na mabeheaded, matanggalan ng ulo kesa lang i-deny yung pananampalataya na meron sila. Mga kapatid, nanlit ako. Kasi dati pinagmumuntik-muntikan na umayaw ako, na i-deny ko yung faith ko, na sabi ko mas maganda pa yung dating buhay dahil hindi ako mahihirapan kumpara ngayon lumalapit ako sa iyo. Pero ang liit lang pala ng problema na iniisip natin. Alam nyo, sabi ng nanay ng isang martyr, ang sabi ng nanay na to, ito ay ina o ito ay mother ng isang tinanggalan ng ulo. Ang sabi niya, the martyr's mother said, what would I say? Anong sasabihin ko? I will pray to the Lord to forgive them for what they have done. Pinatay ang anak mo pero sasabihin mo sa Panginoon Diyos, Lord, Panginoon, patawarin mo yung mga pumatay sa 21 mga anak namin. Totoo ba to? Kaya nga nung sinabi ni Doc Aldrin, hindi ako naniniwala agad. Nung sinabi niya na yung pumatay sa kapatid niya, kay Kuya Almer, pag nakausap niya, ipagpe-pray niya. Sorry Doc, hindi talaga ako makapaniwala talaga agad kasi hindi ko nakikita na totoo ito. Ang sabi pa dito, what benefit would it do if I prayed against them? Ibig sabihin, wala sa puso na isang Kristiyano na kahit saktan ka pa, na kahit may mamatay pa, ay magdasal, mamatay ka na rin sana. Parusahan ka rin sana.
Pag iyon ang nasa puso mo, sinasabi mo Kristiyano ka, sinungaling ka, sorry po. Sapagkat hindi ganon ang tunay na Kristiyano. Ang sabi ng nanay na to, may the Lord enlighten their path and correct their evil was minds. And then, all our scattered countries will be in a better condition. Lord, sana maligtas ang mga ito, malinawan niyo mga ito. Totoong buhay, totoong nangyari. Ito pa yung isang Egyptian mother. A mother of a 12-year-old girl. 12 years old yung anak niya. Habang a-attend sila ng church, a-attend sila ng kasal, doon sila sa may gate ng church. Then walang ano-ano, may dumating na isang motorcycle siguro na may dalang machine gun. So nirarat yung church at isa sa namatay yung anak niya na 12 years old. Siya, sugatan. So, hinarap siya sa press. Hinarap siya sa media. Ang babaeng ito ay hinarap sa media na naka-wheelchair. Ang sabi ng babaeng ito doon sa interview, sabi ng nanay ni Mariam, by killing us. Siyempre, naka-televise siya. Kinakausap niya yung mga terrorists. Ang sabi niya, by killing us, you are delivering us to the best place. Kung papatayin nyo kami, dinala lang nyo kami sa isang napakagandang lugar. I ask all the Egyptians people to unite in prayer for the killers. Magkaisa-isa tayo. Ipanalangin natin yung mga pumatay so that God may forgive them for what they have done and enlighten their eyes. Hindi ito katang-isip, ito ay totoong nangyari sa Egypt at napapanood daw yan sa YouTube. Ang sabi pa, nagtanong yung broadcaster, sabi, at the broadcaster told her that anyone in your place would have wanted revenge. Meron bang gusto magdemanda o maghigante sa inyo? Alam niyo yung sagot dito? The mother replied, I do not want them to die before they repent. Because if they die before repenting, their position with God will be very bad because He is just God. Kung mamamatay sila na hindi magsisisik, kaawa-awa yung aabutin nila dahil ang nilapastangan nila ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang sabi nito. At ano pa sabi nito? I tell them that the door to repentance is open. Parang sinabi niya na kahit mamamatay ka, kahit ano pa'y kasalanan mo, kahit napatay ko yung anak mo, pinatawad ka ng Panginoong Diyos at pinapatawad din kita. Ang sabi pa niya, hindi na nalang nakasulat yan. Ang sabi pa niya sa interview, gusto ko magsisi sila. Para kung sakaling mamatay sila, makakasama nila yung anak ko sa langit. Meron bang pag-ibig? Meron bang ganong perspective? Meron, kasi bilang Kristiyano ay totoong inadapt nila yung mission. Yung mission ng Panginoong Diyos. Ano ba ang mission ng Panginoong Diyos? Mga kapatid, ang title ng message natin ay Make a Difference. His mission, may mission, make a difference. Ang mission ng Panginoong Diyos ay mission ko rin at dapat maging kakaiba ko. Sabihin mo sa katabi mo, make a difference. Harapin mo, make a difference. Hindi yung hindi yung lalala pa sa dati Ang sabi dito sa Matthew, mga kapatid, 9:36 to 38, nang makita niya, ang Panginoon Diyos nang makita niya napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ulitin ko, ang sabi, maraming aanihin, pero konti ang mag-aani. Ang dami po natin ditong pwede mag-ani. Idalangin ninyo sa may tanim, may ari na aanihin, na magpadala ng mga mag-aani. Ang ibig sabihin, hindi pala tayo yung masusunod. Ang ibig sabihin, gagawin lang pala natin yung part natin, magpe-pray tayo sa Panginoon Diyos, Lord, sana po, for example lang maging proactive na si Bing. Sana po,
tumalima na siya at sa tawag mo kahit busy siya, dahil ang mission mo ay mag-akay ng mga tao sapagkat maraming aanihin. Mga kapatid, kahit hindi nyo ilakas, pwede ba sumugot kayo? Ano ba yung mangyayari kapag yung aanihin ay marami at hindi na-harvest? Ano ba mangyayari, Sir Paul? Mabubulok. Eksakto, kasi ganito. Mabubulok pagka marami at hindi naani. Matatapon. Masasayang. Ang masamang realidad, mga kapatid, hindi tayo nag-uusap ng tungkol sa apple. Jaire, anak, nag-uusap tayo tungkol sa napakaraming tao. Hindi yung masana sa pinag-usapan natin, kundi napakaraming tao sapagkat yung mga tao na to, litong-lito. Hindi alam yung gagawin. Parang tupang mga walang pastol, kayo ba may pastol? Napakaswerte natin mga Kristiyano sapagkat blessed natin kasi tayo pag may stress, meron tinatakbuhan. Pag tayo naguguluhan, pag tayo may problema, merong nilalapitan. Nagyan ang D-group. Nagyan yung solitude sa Panginoong Diyos, pero tayong tinatakbuhan. Pero paano po yung mga tao na walang pastol? Kasi kung yung apple ay masasayang at mabubulok, ang Kristiyano ay mapupunta sa impyerno at ang impyerno ay totoo. Lahat ng naniniwalang may Kristo, lahat ng naniniwalang may Diyos, dapat naniniwalang mayroong impyerno. Mga kapatid, pag-aralan natin yung Book of Acts. Ang Book of Acts ay sinulat ni Saint Luke. Si Saint Luke ay katulad ni Doc Aldrin, isa siyang doktor, kaya maayos yung kanyang pagkakasulat. Ang Book of Acts ay nagyan yung tala bago umakyat ng langit si Jesus Christ. Then, ito yung birthday ng Christianity, at dito makikita kung ano yung ginagawa ng mga bagong mananampalataya during that time. Dito, binigyan tayo ng 4 points. Ang 4 points, the means and the messenger, the multitude, the message, and the multiplication. Para matandaan nyo, 4 na M. Ang unang ibig sabihin, the means and the messenger, yung means yung pamamaraan. Yan ang Holy Spirit at yung messenger, tayo. Okay? Number 2, the multitude, ito yung karamihan, ito yung mga tao sa mundo, and yung message, ang mabuting balita, and yung multiplication, ano ba ang gagawin ng mga Kristiyano para dumami tayo? Then, ito. Ang sabi sa Acts 1:13, pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Hindi ito yung Judas Iscariote. So makikita dito na sila ay 11 lahat kasi dito ay patay na si Judas Iscariote. Nagbigti siya. Then, ang sabi dito sa kasunod, 14 to 15, ang mga apostol na to, nung namatay si Jesus Christ, ay lagi nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria. So hindi lang yung 11 na doon yung mga babae, mga followers ni Jesus, at yung si Maria na ina ni Jesus, at gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ulitin ko, ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas yung ilang araw, nakakatipon yung 120 mga kapatid, tumayo sa gitna nila si Peter. Ilan? 120. Meron ba tayong 120? Siguro ganito karami. Biglang tumayo si Peter. Ang topic nila rito, sino ba yung ipapalit kay Judas? Pero hindi yun ang topic natin. So, sino ba ang ang ipapalit kay Judas? Ang sabi dito, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang piyesta ng mga Hudyo bilang pagpapasalamat sa magandang ani, doon sa Old Testament.
Walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. Parang ganito, tahimik tayo, umakyat ang Panginoong Diyos, tapos nagkukwentuhan tayo, nagdadasal tayo, tapos biglang may humuni. May naghulat, sorry. Parang gano'n. Tutulog kasi kayo. At napuno nito yung bahay na kinaroroonan nila. Just imagine kung gaano kalakas yung puwersa ng Holy Spirit. Umugong na hangin na nagpapakita ng puwersa, ng presensya ng Holy Spirit na parang ganito. Then after nyan, may nakita silang parang mga dilang apoy. Nakita nila yung mga parang dilang apoy, tapos yung apoy na yun lumilipad-lipad, tapos dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang pangako ng Panginoon Diyos, yung susunod na magbabaptize sa inyo ay magbabaptize sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito yon. Ang sabi pa doon, ito kasi yung pangako. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko. Ang sabi ng Biblia, pagka nasa inyong Espiritu Santo, kayo ay magiging saksi ko. Doon po kami nagtataka kung bakit sinasabi natin, nakapagtataka lang kung bakit sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, na tayo ay panatiko ni Kristo, pero bakit hindi tayo nagsasaksi? Bakit hindi natin ginaganap yung mga sinasabi sa Biblia na pag ikaw ay napipil ng Holy Spirit, dapat magsasalita ka ng mga bagay na tungkol sa Panginoong Diyos? Kasi ang sabi dito, sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi hinihingi ito sa atin ng Panginoong Diyos na lumayo pa tayo ng bansa. Ang hinihingi lang ng Panginoong Diyos kung saan ka nakatayo, mag-witness ka. Mga kapatid, nakapagtataka na yung mga dahilan ng mga Kristiyano ay nakakatawa. Tinanggap ko ang Panginoong Diyos pero natatakot pa rin ako. Tinanggap ko ang Panginoong Diyos pero hindi niya ako binibigyan ng opportunity. Maniwala kayo, hindi lilipas ang isang araw na walang opportunity na binibigay ang Panginoong Diyos, lalo't ito'y pinagdadasal natin. Hindi ko napipil na equip ako dahil mahihain ako. Kapatid, hindi mo kinakailangan magsalita. Pakita mo lang yung mga binagong bagay o buhay o karakter sa iyo, hindi mo na kinakailangan magsalita. Hindi interesado yung iba. Ano naman ngayon? Gawin mo lang yung magagawa mo. Ano pa? Busy ako. Overwhelming yung trabaho ko, overwhelming yung negosyo ko. Sobrang sumasabog ang ulo ko sa dami ng iniisip ko, busy ako. Sobra akong mahiyain. Hindi ko gustong maka-open. Ano ba gusto niyo, maka-open ng isang tao na maliligtas papunta sa langit? O ayaw mo maka-open, pero yung mahal mo sa buhay, direkta sa impyerno, mamili tayo. Ano pa? At marami pang iba. Alam nyo, hindi totoo yan. Lahat ng yan ay hindi totoo kasi meron akong mga nakitang example na hindi totoo yan. Last July 2 to 5. Tama ba, Bing? Prayer and fasting. Last July 2 to 5. Nag-take kami ng challenge, nagbigay kami ng challenge sa mga kapatid na sobrang ito yung feeling namin, ganito sila. Ito yun. May trabaho yan. Busy yan. Pagkagaling ang trabaho, dumidiretso dito yan. Sobrang busy yan. Tinatabunan ng trabaho yan. Pero masama magalit siya. Papakainin tayong lahat. Challenge, galitin nyo. Sobrang mahihain yan. Matutulog yan 3 oras lang. Siguro tulog pa ngayon kaya wala rito.
at si Daddy Tansing. Sorry, Dok, sorry. Si Kuya Ray. Galing sa sakit yan. Lahat na yan ay may sapat na dahilan para hindi tumayo, pero yung alibi na sinasabi ko ay hindi totoo kasi pagka ayaw may, pag gusto may anak ako may malit akong bata. Bakit hindi isama? Hindi isama. Namimiss nyo tuloy yung ipinagpe-pray kayo na nilalapit kayo sa Panginoong Diyos, na nagpe-pray kayo ng mga kapwa mo lalaki para tumayo, Lord, ako ang lalaki, tatayo ako, mananalangin ka ako, dahil ang isang tunay na lalaki ay hindi nahihiyang manalangin. Ano pa? Sama-sama. Katulad doon sa Book of Acts, sama-sama pinag-aaralan ng salita ng Panginoong Diyos at kumakain. Nag-aagawan. Sorry po, medyo parang nahuli ako na nang-aagaw ng pagkain. Wala ako sa pila. Alam niyo ba ang ibig sabihin niyan? Lord, busy kami, pero lahat ng ito ay para sa iyo. Lord, busy kami. All His. Lord, ikaw ang audience namin. Lord, wala kaming ginagawa para sa aming sarili. All glory belongs to you. Yan yung ibig sabihin ng pagtataas. Lord, meron lang kaming isang Diyos at ikaw yun. Mga kapatid, i-reflect natin to. Ang reflection ko, kahit ikaw o ako na ordinaryong tao, ay pwedeng magamit ng Panginoong Diyos kung pahihintulutan mo lamang ang banal na Espiritu Santo, yung means na maghari sa buong buhay at pagkatao mo. Ulitin ko, kahit ikaw o ako na ordinaryong tao ay pwede magamit ng Panginoong Diyos kung pahihintulutan mo lamang ang banal na Espiritu Santo na maghari sa buong pagkatao mo. The messenger, hindi tayo yun. Ang nagdadala dyan, yung means, yung Holy Spirit, kasi pagka nasa yung Holy Spirit, kaya mo. Kaya mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. Hindi sa pamamagitan natin, hindi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Second point, the multitude. Ang mga tao sa daigdig ay mga parang ligaw, litong-lito, at hindi kilala ang Panginoong Diyos. Ang sabi ng verse, may mga deboto noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nung nadinig nila yung hangin, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila, sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Okay nagsasalita ako na kahit merong hindi nakakaintindihan ng Tagalog, nagsasalita ako sa wika ninyo. Ano yun ang sabi? Hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Ang mga taong ito ay iba't ibang uri ng tao. Merong mga reliyoso, ang sabi doon, mga debotong Hudyo. Ikaw ba ay reliyoso? Meron doon mga na-curious, na mga nagtaka. Bakit nila naggagawa iyon? Ikaw ba ay nagtataka? At ang sabi doon, bakit nila naggagawa iyon? Bakit sila nakakapagsalita sa ating mga wika? Next. Ang sabi sa 2:9-11 ng Acts, tayo mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia at Ehipto. Yung Ehipto, doon si Pastor Same, yung kanina. At sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene. Yung Libya naman, yun yung mga terrorist kanina na sinasabi po, matay doon sa 21. Magkatabi, no? At ano pa ang sabi doon? May mga taga-Creta, Arabia. So ang dami, halos buong mundo, mayroong representative. Paano sila nakakapagsalita sa mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Panginoong Diyos? Alam nyo, dito sa atin meron tayong 8 dialects. Meron tayong Tagalog, Waray, Bicol, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Hiligaynon, and Pangasinan. Sa bansa naman, hindi ko alam kung ilang countries.
Pero yung nangyari dito ay parang senyales na dadating talaga ang panahon na bawat wika, bawat bansa, anuman yung kinalakihan mo, saan ka man lugar ng mundo, lahat na yon ay maririnig yung tinig na magandang balita. Yung kwento ng gospel. Nasa sa atin na lang kung papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. Mga kapatid, paano mo ba pinakikinggan yung magandang balita? Pag ba pumasok dito, umiikot pa dito, o bababa dito? Or pag pumasok dito, tapos nalibang ka, lalabas sa kabila, pag uwi mo ng bahay, balik ka na sa dating pamumuhay. Ang sabi dito, hindi nila lubusang nauunawaan ang mga nangyari kaya't nagtanungan sila. Anong kahulugan nito? Sabi nila. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Huwag po kayong mapapasok, huwag po kayong madadala, huwag po kayong matatakot. Sa Book of Acts pa lang, ang mga mananampalataya ni Kristo ay hindi laging komportable ang pakiramdam. Hindi laging komportable yung buhay sapagkat kung minsan pinagtatawanan tayo, hindi totoo yan, pakitang tao lang yan, hindi. Babalik din yan sa dati niyang ugali. Pero yung alam nyo, ma-alarm kayo sapagkat ang sabi ng pag-aaral, sa bawat isang tao, sa bawat isang ikaw, 12 sa paligid mo ay hindi kilala si Kristo. Very alarming. Yung mga nakapaligid na yan, baka mamaya ikaw yung first generation Christian, ikaw pa lang yung unang tao sa pamilya nakakilala sa Panginoong Diyos, baka iyan ay nanay mo, baka iyan ay kapatid mo, baka iyan ay asawa mo, baka iyan ay kaibigan mo. Meron akong kwento. Siya po ay si Jay and si yung kanyang asawa, pangalan, si Lani Feliciano. So si Jay at si Lani po ay year 2018, nag-start sila ng D-group sa Kabanatuan. So nag-start sila ng D-group sa Kabanatuan, then after 2 years, nag-boom yung D-group nila. Then nung nag-boom ang D-group nila, mag-i-start na sana sila ng satellite church. Kasi kaya sila pumunta roon, kaya sila pinadala doon, para sana magkaroon ng isang church na katulad natin dito, para itayo doon. Ano ba yung nangyari noong 2020? Nagkaroon ng COVID, hindi natuloy ang plano. Ang lungkot, di ba? Pero alam nyo ba, ang lahat ng bagay, makinig kayo tayo, ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon Diyos. Ang lahat ng bagay ay nangyayari na may magandang purpose ang Panginoon Diyos. Sapagkat doon sa pandemic na yon, doon nabuksan yung home fellowship. Yung home house churches. Yung sinasabi kanina na meron sa bahay ni Rowena Lagayada. Nabuksan yon, dumami yon, nagkaroon pa sa mga opisina. Pero alam nyo ba na ang lahat ay hindi naman tungkol sa bilang. Sapagkat habang dumadami yung home fellowship, dumadami yung mga relasyong sira na naaayos. Sapagkat dumadami yung mga buhay na sira na naaayos. Sapagkat dumadami yung mga taong litong-lito pero nakatagpo ng kapanatagan sa harap ng presensya ng makapangyarihang Diyos. Yan yung nangyari. Pero alam nyo, ang blessing umabot na sa 125 house churches sa Central Luzon mula sa Kabanatuan. At dumadami pa. Palakpakan naman nyo ang Panginoon Diyos. Alam nyo, hindi naman natin kailangang gayahin si Jay kung talaga sinasabi natin hindi kaya eh. Pero ito yung reflection ko. Ang reflection ko, habang ginagawa ko to, ang mga tao sa paligid mo. Isip ka. Ang bumubuo sa multitude o maramihang bilang ng mga tao. Yung tao doon sa paligid mo lang. Hindi mo kailangan magsimula sa marami. Umisip ka lang ng isa. Umisip ka lang ng isa at magsimula kang ilapit siya sa Panginoong Diyos. Dami nating naiisip, di ba? Isa lang.
Sino ba kakwentuhan ko, Kuya Ray, yata, na isa lang. Ilan tayo ngayon? Kung 120 tayo ngayon, isip ka lang ng isa, akayin mo sa Panginoon Diyos, next year, 240 na tayo. And 3, the message. Ang mabuting balita. Ang puso ng Biblia. Ang dahilan kung bakit tayo nandito. The message. Ang sabi dito sa Acts 2:22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus, Panginoon Diyos yan na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay Diyos at nanggaling sa Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Panginoon Diyos nang bumaba sa lupa ay gumawa ng maraming himala. Bumuhay ng patay, nagpagaling ng ketong, nagpakain ng daan-daang tao at marami pang iba. Ang sabi dito, alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Sasabihin natin, totoo ba yan? Wala naman ako nakita ganyan Mga kapatid, hindi dadami ng gano'n ang CCF Maine. Sana nadidinig nyo yung mga testimony ng kanilang buhay doon. Hindi na kinakailangan magpakain ng libo-libong tao dahil ang Diyos ay nasa langit, pero yung kanyang banal na Espiritu Santo ang nagsasabi sa iyo, gawin mo to. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, kung gagamitin mo lang, ay nakatira sa iyo. Paglalapit lang tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa Panginoon Diyos, mababago yung buhay natin. Makokorek yung mga muli nating pamumuhay. Ang Panginoon Diyos ay Diyos, siya ay Diyos anak. At ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Naniniwala ako, bawat araw, kung sensitive lang tayo, makikita mo, may himala ang Diyos sa buhay mo. Napaka-unfair lang sa Panginoon Diyos na gumigising ka bawat umaga, na kumakain ka, na may bahay ka, pero hindi mo nare-realize na kung bakit nandito ka ay himala ng Panginoon Diyos. Unfair. Unfair. Hindi natin ina-acknowledge na yung Diyos na tinatawag natin ay minsan pipikit-pikit tayo. Na minsan ay 5 hanggang 10 oras inuubos natin sa social media. Pero pag magpe-pray na, 3 minutes, tulog na. Guilty rin ako doon. Kaya pag nag-i-intercede, ina-encourage kaming maupo. Kasi pagka nagde-daily intercede, nakakatulog pag nakahiga. Tignan natin to. Ang Jesus na ito, ang pinagkanulo sa inyo, ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos mula pa, sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masama. Huwag nating iisipin na yung pagkamatay ng Diyos sa krus ay isang kahinaan. Mga kapatid, ang pagkamatay ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa krus, ay lakas. Ito ay kapangyarihan na ito ay pagmamahal. Sapagkat kung hindi siya mamamatay sa krus, katulad ng illustration kanina, ikaw at ako ay mapupunta sa impyerno. Pero ang Panginoong Diyos, ang sabi dito, subalit siya'y binuhay ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay at meron siyang kakayanan, bawiin uli ito. Ano pa sabi dito? At pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya maaaring bihagin nito. Ito yung good news. Ang Panginoong Diyos ay hindi kayang bihagin ng kamatayan. Ang good news, lahat ng mananampalataya, ikaw at ako, lahat ng tumatawag ng totoo kay Kristo ay walang kapangyarihan ang kamatayan sa atin. Mamamatay tayong minsan dito sa mundo, pero after ng ating physical death, mabubuhay tayo ng eternal sa piling ni Kristo. Gusto niyo ba yun? Kung gusto niyo yun, palakpakan natin Panginoon Diyos. Sapagkat ang reflection ko ay ito, ang ito yung mensahe na nakita ko. Tayo ay makasalanan, higit pa sa iniisip natin sa ating sarili. Hindi naman ako masyadong makasalanan Akala mo lang yan kasi ikaw ay makasalanan,
higit pa sa iniisip mo sa iyong sarili. Pero ang good news, sa kabila nito, labis tayong minamahal ng Diyos, higit pa sa aking inaakala. Higit pa sa ating inaakala. Makasalanan ka, pero hindi mo kayang i-comprehend kung gaano ka ba kamahal ng Panginoong Diyos. Alam niyo ang ebidensya? Ito yung heart ng gospel Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanya kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi papahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba tayo na sa simula pa ay makasalanan na nagmula kay Eva at Adan ay makasalanan na nasinalo at minana natin? Sino ba tayo para pag-ukulan ng buhay ng isang dakilang Diyos, ng isang dakulang hari, na pwede naman niyang hindi gawin iyon? Wala naman mawawala sa pagiging Diyos niya. Mga kapatid, bibilang ako ng 3. Pwede bang basahin natin na may conviction yung John 3:16? Pwede ba? Bilang ako 3, yung may conviction yung sinasabi mo sa iyong sarili, yung sinasabi mo sa isip mo, yung sinasabi mo sa puso mo, yung kinukumbinsi mo yung sarili mo. Okay ba? 1, 2, 3. Sapagkat kaya't okay. Ang sarap, di ba, pag binabasa na may conviction ang galing sa puso? Yung mga kabataan, hindi, bata naman ako hindi, teenager pa ako, hindi, wala akong pakialam, hindi ko pa kaya. Dadating yung edad ko na mami o daddy o tito, dadating edad ko, magsiserve din ako sa Panginoong Diyos, pero hindi ngayon. Mga kabataan, taas ng kamay na lahat ng teenager. Teenager o yung mga Kuya Ray, meron ako apo. Nagpaalam ako sa kanya. Pinakita ko na to dati, pero ipapakita ko uli ngayon. Papakita ko to, hindi para itaas yung apo ko, kundi ipakita kung gaano ko ka-bless dun sa batang edad ng apo ko. Ang aking apo ay si Haya. Yung kaibigan niya ay si Pat. Dalawa lang sila. Si Haya ay may pagka-introvert katulad ko. Hindi nga maniwala isang sister na mahiyain ako yata Mahiyain po ako. Takot po ako sa tao. Ganon yung anak ko na namana, yung apo ko na namana sa akin at ganon din yung bunso kong anak. Ayaw namin ng maraming tao. Pero hindi siya magaling magsalita. Pero kaya niya mag-invite. So mula sa kanilang dalawa, nag-invite sila ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak para umattend ng Elevate. Alam nyo ba? Ito ay tito niya Tito niya to. Tito ng apo ko. Pamangkin ko to. And tita niya yan. Pamangkin ko yan. Kapatid, anak ng mga kapatid ko. So umabot na sa 10 yung nadadala nila at uma-attend sila sa Malolos. Si Haya ay 13 years old lang. Isang introvert na bata na mahilig sa social media. Pero alam nyo ba, ng July 3, 2 to 5, nagpasya ng social media para i-offer niya sa Panginoong Diyos. Si Haya ay wala ngayon dito sa Pilipinas, na doon siya sa mami niya sa Singapore. Pero alam nyo ba na yung introvert na batang to, hindi ko maisip na kahit sa Singapore ay magkakaroon ng lakas ng loob na umattend doon sa youth camp sa Singapore. Mga kabataan, pag ayaw, maraming. Pag gusto, may. Okay. Mga kapatid, multiplication. Paano ba tayo dadami? Ito yung lagi sinasabi ni Rommel na ang transformation ay nanggagaling o nangyayari sa loob ng D-group. Ganito kami. Yung hawak kamay, hindi literal, pero ganyan kami. Magkakahawak kami ng kamay, yung spirit namin ay kabit-kabit. Walang iwanan. Hindi kami pare-pareho ng ugali, pero kami ay
nagdadamayan. Kami ay nagsasagipan pag merong nalalaglag. Ang loob ng D-group ay hindi loob ng chismis. Hindi perfectong tao, minsan kakamali. Di ba masarap pag-usapan yung wala sa kayo talaga. Hindi naman ganun ibig sabihin eh. Pero alam niyo ba, sa loob ng D-group, dapat ay biblical. Hindi man may hawak na Bible, dapat ang bida ay si Kristo. Hindi man magkakapatid, dapat ay relational parang magkakapatid. At hindi man magagaling, dapat ang mission ay dumami. Iyan ang loob ng D-group. At ang sabi dito, inilaan nila yung mga apostles at mananampalataya ang mga sarili. Yung sarili, inoffer na upang matuto sa mga turo ng mga apostol. Alam niyo po, maawa din naman kayo, ipag-pray din nyo naman yung mga leaders ninyo, yung mga leader nyo. Kasi nilaan nila yung sarili nila para ipastol kayo. Para ipastol kayo. Kuya Mer, di po ba kahit may matigas sa ulo na ayaw magpantalon? Meron. Nilaan ng mga leaders yung sarili nila para ipastol kayo. Pero dito sa Biblia, sabi dito, inilaan ng mga miyembro yung sarili nila para matuto. Mga kapatid, gaano ba talaga katagal ang kailangan para tayo ay matuto? Ang sabi dito, magsama-sama bilang magkakapatid, tunay na magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ibig sabihin, yun ay biblical. Yun ay biblical. Ang sabi dito, sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang mga ari-arian ay tinuturing na para sa lahat. Ang ibig lang naman sabihin dito, hindi totoo na yung Kristiyano ang huling nababaptize sa iyong wallet. Hindi mo naman pwede sabihin sana na ipagpe-pray kita, pero sorry wala akong maitutulong sa iyo. Okay ang prayer mo, pero pag pumunta ka sa ospital, dapat hindi nakadikit yung wallet mo. Kasi ang totoong pagmamahal ay pagpe-pray mo at mag-care ka. Pag nag-care ka, kasama yung buhay mo, kasama yung oras mo, at kasama yung wallet mo. And ang sabi pa dito, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Tayo once a week lang. 2 lang pati Wednesday. At nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at masaya at may malinis na kalooban. Ibig sabihin, nagtitipon-tipon, gumagawa ng relasyon, relational. At ang sabi dito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan si lahat ng tao. Ang isang Kristiyano ay walang kapintasan masyado. Ang isang tao, kahit na masama yung ugali ng kapitbahay mo, dapat napupuri ka niya. Kasi nagtataka siya, bakit ka ganon? Pero hindi ka napipintasan, kundi humahanga. At sa ganung paraan, mailalapit mo yung hindi Kristiyano sa harapan ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng buhay mo na nagsasabing totoo ang Panginoong Diyos. At sa bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ito ay missional. Kasi ito ay intentional. Kasi ito ay sama ng hindi magkakaibigan, hindi ng organisasyon, kundi sama-sama ng lahat ng magkakapatid na nagsasabing kami ay anak ni Kristo. Anak ba tayo ng Panginoong Diyos? Dapat dumami tayo. Kasi ang sabi dito, ang sabi ni Paul kay Timothy, ang sabi niya, ito si Paul, ayon si Timothy. Ang sabi ni Pablo, the things which you have been heard from me in the presence of many witnesses. Yung mga bagay na nadinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ang sabi niya dito, entrust this to faithful men. Diba parang ganito, sinabi ni Doc Aldrin kay Levi, Lebs, meron ako sasabihin tayo sa iyo tungkol sa Panginoong Diyos. At yung sasabihin ko sa iyo, i-entrust mo sa mga group member mo. Upang sa ganon, they will be able to teach others also. Upang sa ganon sila mismo
ay makapagturo ng tungkol kay Kristo na nagmula lang kay Pablo, papunta kay Timothy, papunta kay Levi, dumami na. Yan yung magic ng multiplication. Ito yun. Ang Panginoong Diyos, for the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Ang Panginoong Diyos ay pumunta para hanapin ang mga nawawala. Siya ay nagkatawang tao para hanapin ang mga nawawala. Ito ang reflection. Ang misyon ng Panginoong Hesus ay hanapin at iligtas ang mga nawawala at naliligaw. Ang misyon ng tagasunod ni Jesus ay hanapin at akayin palapit sa Panginoong Diyos ang mga naliligaw. Diba? Tayo ay kasangkapan lamang. Ang Panginoong Diyos talaga ang may kapangyarihan. Sa tulong ng Holy Spirit, sila talaga yung may power. Ulitin ko, ang misyon ng Panginoong Diyos ay hanapin at iligtas ang mga nawawala at naliligaw. Ang misyon ng tagasunod ni Jesus ay hanapin at akayin palapit sa Panginoong Diyos ang mga naliligaw. Pwede bang itaas yung mga kamay ng gustong mag-akay palapit sa Panginoong Diyos? Ang daming option na tinuro ko, di ba? Meron ako nakilala sa Unite, sa MMRC. Nung nagpunta kami nila Sunny, nila Bechay, at ng marami pang iba. Ang nakilala ko ay si Kuya Darius Season. Hindi ko naman siya masyadong kilala, although kilala ko sa pangalan. So si Kuya Darius, parang naging kaibigan ko, pero hindi naman malapit. Actually, wala naman kami masyadong conversation, maliban na lang dun sa Batangas, sa Mount Makiling. So, minsan tinawagan niya ako. So, nagtawagan kami. Nagulat siya, may tao sa taas. So, ito yung kwentuhan namin. Kasi siya ay head ng traffic, siya yung pinaka-head ng traffic team sa buong Pampanga. Siya ay boss. Pero sa maniwala kay siya hindi, kung ipagtatanong nyo, hindi niya kailangan magtrabaho dahil service lang yung ginagawa niya. Actually, sa MMRC, ang ginawa niya ay mag-traffic, sumakay sa mga bus, at bigyan ng instruction ang mga driver o yung mga tao. So, humingi ako ng permiso kasi pinadala niya ako ng video. Ito yung video. Walang audio. Siya ay head o chief ng traffic enforcement. Pinakamataas sa mga traffic enforcer. Yung camera na yan ay hindi sinasadya para ipakita niya, kundi bilang proteksyon, talagang yung sasakyan nila ay may camera. Para lang malinaw baka sabihin nyo kasi scripted to ni Brother Darius. So umandar na siya para habulin yung isang violator. So hindi na nadinig, meron dyan dialogue. Ang dialogue dyan ay tabi, tabi. Yun lang ang madidinig sa video, hinabol niya, then nung inabutan niya, tabi, tabi. Meron kasing mic Then ito yung pangalawang video. Umiiyak yung tao.
Umiiyak yung tao kasi tinikitan pa rin siya. Si Brother Darius ay hindi dating mananampalataya. Ang sabi nga, masamang magalit. May nagsabi sa akin, masamang magalit, babaero at maraming kalokohan at magulo ang pamilya at magulo yung buong pamilya. Pero alam nyo ba na si Brother Darius ay isa ring gold medalist sa paghawak ng barel. So nakakatakot, di ba? Gold medalist sa paghawak ng barel sa shooting. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Diyos, ang kwentuhan namin, inamin niya na siya ay sira ang buhay, sira lang ang relasyon ng mag-asawa, at ang nagpapalakas sa akin kasi sira din yung buhay ng mga anak. Pero nung lumapit siya sa Panginoong Diyos, unti-unting nabago yung buhay ng buong pamilya. Yung mga kapatid niya, hindi sila magkakasundo dahil sa pero siya yung naging daan para makakilala yung iba sa Panginoon Diyos. Alam nyo yung nahuli na to, imbis na kutungan, imbis na bulihin, pinag-pray, inilapit sa Panginoon Diyos. At marami pang iba na ganyan ang ginagawa niya. Yung iba nga na ilapit na niya o napunta na sa CCF San Fernando. Alam nyo, bakit ko pinakita to? Ano man yung profession mo, ikaw man yung estudyanteng kamukha ni Haya, ikaw man yung kamukha ni Jay Dison, o ikaw yung head ng traffic enforcer, ano man yung platform mo, pag gusto mo, may paraan. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. Pwede ko ba sabihin, Kuya Mer, si Brother Darius, hindi niya kailangan gawin yan. Service lang talaga niya yan. Sapagkat sila yung may-ari ng Pampangas Best. Tayo. Minsan hindi tayo makababa. Mga kapatid, ang sabi dito, bilang isang Kristiyano, ito talaga yung mission natin. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Mahirap tandaan, di ba? Pero alam nyo ba, may acronym yan? Bigay ng Kuya Mer. Ito ang acronym yan. Dapat bilang isang Kristiyano, alam mo na ikaw ay pinautang lang. Dapat alam mo na meron kang utang at ang utang ay isang obligasyon at bilang Kristiyano, ito ay dapat committed ka na bayaran. Debt, utang. Pero alam niyo ba na ang ibig sabihin ng debt sa isang Kristiyano ay dapat mag-disciple ka. Dapat mag-evangelize ka. Dapat mag-baptize ka. And dapat mag-teach ka. Mga kapatid, I hope and I pray na uuwi tayo na kahit konti, may sinabi ang Panginoon Diyos sa puso ninyo. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sa banal mong presensya at maraming salamat po sa mga tao na dinala mo sa bawat na dito upang makinig ng iyong salita. Lord, katulad ng inuulit-ulit ko, pag gusto namin, may paraan. Pero kung ayaw namin, maraming dahilan. Panginoon Diyos, ang hangad ko ay huwag itong matulad sa isang nakikinig na pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila, kundi pahintulutan mo ng lahat ng aming nadinig ngayong umaga ay pumasok sa aming tenga, prinases ng aming isip, inabsorb ng aming puso at handa kaming sa buhay para mabigyan ka ng glory, para mabigyan ka ng parangal, para maitaas ang iyong pangalan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.